Oras po natin, 7 minuto na makalipas ay ika-9 ng umaga. Programang walang itatago, kwentuhang walang preno, diretsahan ang balitaktakan dito. Huwag kang bibitiw at baka hindi mo masagap ang mga impormasyong off the record. DZRH Executive Session. Kasama ang inyong mga sesyonista, Senator J.V. Ejercito, Secretary Boying Remulla, Ambassador Teddy Boy Locsin, Attorney Todo Dulay, Congressman Jonathan De La Cruz, Ed Javier, Paulo Capino. DZRH Executive Session. Good morning. Magandang Sabado po ng umaga mga kababayan. Kayo po ay nakikinig sa DZRH Executive Session. Ako po si Ed Javier. Siyempre kasama po natin ngayong umagang ito, Senator J.V. Ejercito, Congressman Jonathan De La Cruz at si Pawi Capino. Good morning, gentlemen. Good morning. Good morning. Sana mainit. Yes, umaga. Meron lang ako hindi babatiin na good morning. Meron kasing palabas ako. May ambulansya sa likod Hindi ko. good ang morning mo. Hindi. Mainit. Meron ambulansya sa likod mainit. ko. Mainit. So, emergency, syempre. Saan yan? Sa BF. So, Oh. palabas na ako ng BF Homes, Paranaque. Tapos, may ambulansya. So, syempre, priority yon. Aba, may isang ewan ko ba kung sinong VIP na naka-escort, Paranaque traffic ata o police. Hindi ko nakita. Tapos nakapulang plaka pa, 2 sasakyan, 2 Toyota Hi-Ace. So hindi ko alam kung sino ka, kung mayor ka, vice mayor ka, congressman ka. Unahin mo muna yung mga emergency. Ito yung plate number, SAB 5151. Ikaw Toyota Hi-Ace ka kung nakikinig ka. 5151. Gobyerno yan. Oo, tsaka pulang plaka. Bakit mo ginagamit una in the morning, Saturday morning? Pangalawa, may ambulansya sa likod, galing ka pa sa kanan, mag-swerve ka para lang makapunta ka sa isang lokasyon na hindi nyo pa pala alam kung saan kayo pupunta. Kaya, busado ka kung sino ka. BF galing BF. SAB 5151 Toyota Hi-Ace. Nauuso yung mga... Uso pa rin. Akala ko ba bawal na yung mga wang, di ba? Pang emergency Wangwang at vehicles blinker. pwede. Oo, emergency. Ito, nasa huli yung ambulansya eh. Oo, may ambulansya Nauna sa pa sa likod ko. ambulansya. Oo, at nag-swerve pa. Alam mo, minsan kasi nasa sa amo yan. Oo. Pag nakita kasi nung driver at ng mga security na okay lang dun sa amo nila na maggaganon sila, talagang gagawin yan eh. Kung kayo namang mga... Tama yun. Kayo namang mga bossing, mga politikong etc. Medyo kutusan nyo naman ng konti pag ganyan ang gawin ng driver nyo. Huwag kayo magparaya. Saturday morning naman. Ako nga, linggo ng gabi. Oo. Ako nagdadrive. Minsan pag linggo kasi ako lang talaga. Yun yung me time ko. Kumbaga nagdadrive ako Linggo walang traffic. Light traffic yan. Aba inano pa ako pinitik pa ng ng HPG. Na dalawa. Pumasok yung Lexus at yung kanyang backup, no? So linggo 'yan. Si Sen nagmomotor mag-isa pa yan. Bibisikleta, at pumupunta sa mga venue niya mag-isa. Then tsaka naglabas na ng direktiba ang Pangulong Bongbong Marcos na bawal na ang blinker at mga sirena, di ba? So, nakakalala sa traffic yan, Ed. Kasi isipin mo, malala na yung traffic natin. Papasok ang convoy, titigil. So yung flow noon, gulong-gulo. Kaya nagkakagulo tayo na napakarami ang may wangwang at may blinker at convoy. Yung important, yung convoy Ang nakakalungkot dito, pagbaba naman kung sino man kayong Poncio Pilato naka-convoy, hindi naman po kayo mga sikat. Diba kaya kayo nagko-convoy kasi gusto nyo sumikat. Nga makita may bodyguard kayo. Kaya mo na, Ed. Kanya-kanyang trip yan. Walang basagan. Hindi, sa akin lang, kung gusto ninyo, doon kayo sa dagat magko-convoy. Huwag nyong store. Katulad yan, may emergency Diyan sa vehicle. Tapos lalabas yung ganyan, di ba? Kay congressman ka, maintindihan ko pa kung yung talagang... Nagmamadali ka rin na... Yung bang talagang sikat may threat. Di ba? Yung talagang kilala mo. Halimbawa, example. Di ba? Si Manong Chabit. Di ba? Alam na natin dati-dati pa. Di ba? Na talagang kahit mapapwesto, hindi mapwesto, talagang merong threat. Di ba? So, at saka sikat siyang tao. Pero yung iba naman... Hindi ka kilala. Ha?
Yung iba hindi naman si Katsupoy lang. Katsupoy lang yun eh. Wala naman doon sa level na sana kung yung mga sikat na, di ba, kunyari, yung mga malalaking tao talagang may threat sa buhay. Lalo na in the performance of their duties. Dapat the performance of your duty. Kaya nga, specifically, nasa batas, marked vehicles lang ang talagang pwede. Yes. Except, of course, President, Vice President, Senate President, Speaker, and Chief Justice. Yun ang talagang nasa batas. Tingnan mo nga si Manong Chavit nung nahuli, di ba? O siya mismo, sabi niya doon sa MMDA, pasensya ka na. Tikita mo na lang tong driver ko. Di ba? Kasi nag-overtake lang kami. Di ba? At hindi namin napakakuan, di ba? May kilala akong ganyan. At Pupunta lang sa gym. Ha? Sabado, Nag-i-overtake. umuulan. Oo. Walang traffic. Ayun. May convoy pa. Yeah. Yung sinasabi, Para mag-gym, ha? yung sinasabi mo, di rin naman sikat yun eh. Ha? Sikat yun hanggang Katsupoy yun. Unimart lang eh. Saan? Hanggang Unimart lang ang sikat nun. Pag lumagpas ka na ni Unimart, di nakilala Yaan yun mo eh. na. Para gusto kasi tumakbong national. Yan. Okay lang. Nagpapakilala. Okay lang ho yung magpakilala kayo sa kabutihan. Yeah. Diba? Sa Hindi yung kagandahan ng ganyan, loob. pang-abuso. Hindi ba? Kanya-kanyang trip lang yan. Sabi ko nga, alam mo na, Walang basagan ng trip. naalala ko si Manong Chavit nung nahuli, di ba? Nung pinahuli niya na yung driver niya, di ba? Nagbig sabi pa niya, magdo-donate ako. Napakaganda ang ginagawa mo. Napakaganda ng yung sabihin, may example, di ba? Sikat na to, Tsaka kilala to all over the Philippines. Tsaka may threat. Di ba? Kayo naman, paglabas nyo doon sa distrito nyo, mga congressman, di man kayo kakilala. Lalo na yung party list. Wala man nakakakilala sa inyo, kahit isa. Kaya ikaw, SAB 5151, bakit mas mahalaga ang oras mo dun sa mga nagtitinda na sa department store? Bakit mas mahalaga ang oras mo dun sa mga ordinaryong trabahador na katulad ng construction worker at kailangan mo magparada ng 3 sasakyan na may isang escort pa? Diba? At may ambulansya pa sa likod na alam mo namang andun ka tapos magsuswerve ka pa. Galit. Pakita mo muna yung picture, Sen. Pakita mo yung picture. Pakita mo ulo. Parang mo ba? Pag tumatapay lang tayo. Pero alam mo ako, hindi naman inaangat ko yung sarili ko. Ayaw ko yung may escort eh. Mas lalo ako na-stress. May stress ka. Nasa-stress ako kasi hinahawi, delikado. Yung ititigil mo yung traffic, delikado. Kung babangga yung may buwelo na yung ititigil. Kung babanggo yung escort mo, ayaw yung nagpapaya doon. Nakakahiya. Ako nahihiya ako. Baka akala mo, ay papalakpakan ka, ginaganon ka. Akala mo sikat kayo, di ba? Sikat po yung itsura ninyo. Pero hindi ko na sana babanggitin kung walang ambulansya. Pero may ambulansya kasi sa likod. Nauna pa rin. Sa Parañaque ba yan? Hindi ba si Olivares yan? Hindi ko alam. Basta SAB 5151 kung sino ka man. Kung sino ka kahit public official ka, mali ang naman ginawa mo. napadaan lang. Ang nakakainis dyan, mga minsan. Baka taga San Juan yan. Hindi, kasi Parañaque yung naghahari dyan, sina Olivares di ba? Pero ano mo, baka naman hindi, di ba? Hindi naman nag-issue siguro. ng Pangulong PBBM ng directive, sumunod na tayo. Kasi alam mo, in fairness kay Pinoy, nung panahon na yun, wala talagang wangwang. Dahil yun yung isa sa mauna niyang direktiba. So kahit cabinet secretary lahat, walang nagwawangwang. Kasi alam mo nyo, so nag-utos ng PBBM, sumunod na tayo. Sinaalala ko nung araw, malit pa akong bata. Di ba yung panahon ni FM Senior, talagang doon ang yayari yan, yung mga may wangwang, yung mga et cetera. Pero ang tagal na ho nun. Mga boss, hindi na uuso yan. Kung sa tingin ho ninyo, yung mga may mahahaba kayong antena doon sa likod ng inyong mga sasakyan, hindi, wala na yun. Nakaka-impress, hindi nakaka-impress. Diba? Ako rin, minsan pag lumalabas din naman tayo minsan, naimbitahan sa mga restaurants, bars. Merong ibang tao, sabi ko, ba't ang daming bodyguard? Ang daming baka, pero pati sa loob ng club at lahat, andun din ang mga amuyong. Yung iinom na lang, halos siya na magpainom. Ito, sasabihan ko kayo. Ewan ko, nakaka-impress ba yun? Nakakainis. Wala, nakakainis. Hindi, ako tingin ko doon, hindi ako na-impress. Ang tingin ko sa kanila, hindi mo kaya proteksyonan sarili mo. Di ba? Magpapa-express ka sa mga bawa, may date ka. Ang dami mong kasama, hindi mo kayang ipaglaban. Aalis na ako. Ang dami mong asungot. Ang daming ganun. Kung mawala yung asungot mo, hindi ka makalabas ng bahay. Diba? Ito, sasabihan ko kayo. Ito, alam ni Parin Jonat kung sino to. Minsan nagkakape kami doon sa market. Bay, may dumating. May sasakyang malaki. Yung SUV. normal. SUV. Tapos may mga buntot, bumababa. Tapos may bumababang litratista. Yung photographer, pinagpipicturean siyang gano'n habang bumababa.
hindi naman namin kilala. Sabi ko, sino ba ito? Kaya pala. Naka-jacket pero nakasando sa loob. Walang kaayos-ayos ang itsura. Pero may nagsabi sa amin, congressman po yan, etc. Alam mo nyo, ang daming security, ang daming etc. Meron pang nagpo-photographer. Sumunod na eleksyon, olat. Di ba? Tambak. Meron na namang isa. Naliligo naman kami doon sa Baguio Country Club. Di ba? Pag PhilAm, di ba? Naliligo ka. Meron na naman doon. Nasa loob na ng shower, may nagbabantay pa. May ganun. Sabi ko, sino ba ito? May congressman din po yan, doon sa norte. Sumunod na eleksyon ho, talo rin. Diba? O pagkatapos nun, nung matalo, ano mga itsura? Mga nakakaawa. Hindi ba? Kasi sanay dun sa maraming ganun, sanay sa maraming etc. Ayun, nung nawala na, hindi na ma-afford. Naalala ko rin yan. Alam mo, minsan pag nag-Hong Kong noon, di ba dati, nung kasama kong pamilya ko, lalo na nung naalala ko, nung maliit pa yung si William, baby, stroller, ako mismo pawis ako. Minsan kasi may walang wrap, yung packet ka nang galing sa subway. Dala ko lahat, di ba? Bigat. Ano ka nun? Pero, Mayor? Senador na ako nun. Senador. Hindi, mayor, nag-Kong ako, tapos nag-senador ako. Pero medyo malaki na siya, no? Pero, pansin ko lang, that time, kami lang ngayon, pamilya. Meron din, pero sila ang daming apuyo. May tagabuhat ng shopping bag. Ayun, ako, ang dami ko nakikitang ganyan sa mall. Meron pa isang bata ni Parang tagaktak ang pawis ko eh. Isang bata pa si Parang Jonat, ganun din. Hindi naman kakilala. Di ba, congressman, party list, bata-bata lang ng kung sinong kwan dyan. Di ba, nakita ko, may dala-dala mga bag, ang dami. Tsaka isipin mo yung abala. Ngayon, traffic na. Problema natin, traffic. No? Halimbawa, go yung isa, dapat inuubos yan, di ba? Pag yung rush hour o halimbawa yung main road, yung isang opisyal na kilala ko, nakikita ko di ba? Sa Unimart. Diyan din na, papuntang office naman. Kung ano yun, siguro pinakamatagal na 15 minutes, halimbawa may traffic. This time, ito kailangan i-clear lahat ng dadaanan bago lumabas. Isipin mo, ititigil mo, may ipon. Diba? Kung talagang public official ka, isipin mo naman yung mga kababayan natin na naabala. Ganyan nangyari sa kanina. May ambulansya pa sa likod, galing sa kanan, lumiko pa. Ito naman na sa akin Alam mo ninyo, kahit kayo ay elected, mapa-congressman kayo, senador, gobernador o konsihal, o mapa-cabinet members kayo, dapat kayo yung nagbibigay ng ehemplo. Di ba? Magandang ehemplo sa taong bayan na kahit ganyan kayo, nasa poder kayong maayos, kayo yung nauuna sa paggawa ng tama. Hindi yung kayo nauuna sa pag-aabuso dahil gusto nyo sikat at pagbaba nyo sa sasakyan, ang nakakakilala sa inyo, driver nyo lang, tsaka bodyguard nyo. Tsaka wag niyong gagawing parang yaya yung mga escort o bodyguard nyo. Kasi yan, ako tingin ko, dapat bigyan nyo rin naman sila ng dignidad. Hindi naman sila makakatanggi mag-bit-bit ng mga shopping bag nyo. Pero bigyan nyo naman sila ng dignidad. Kasi yan, nag-train yan para protektahan kayo. Hindi para gawing alipin ninyo. Biruin mo, may sukbit na 45 tapos dala shopping bag. Oo, di ba? Meron ako kilala dala wine tsaka bag. Ayun ba? Mas matindi. Meron nga ako nung Mas matindi yun. Meron akong kilala. Ganon din, security escort. Nung lumapit minsan sa akin, sir, meron ba kayong alam ba pwede yung paglipatan? Talagang security expert na nag-training, etc. Bakit? May problema ka ba dyan sa boss mo? Kay boss mo, walang problema. Kanino kami problema? Doon kay misis Bakit? Pag wala akong ginagawa, pinagkukuto ako ng aso Kay misis daw ng boss niya, pag wala siyang ginagawa, siguro nakatambay sa bahay. Ito, kutuha mo yung aso. Hindi tama yun. Yung security nyo, trained yan ng either sundalo o police para protektahan kayo at alam yung mga security threat sa inyo. Hindi yan taga-bit-bit ng grocery nyo at hindi yan taga-bit-bit ng shopping bag nyo. Kaya dapat yung mga PNP. Talagang matindi. Mabuti na lang Pakita mo na, Sen. Pakita mo muna kay Papa. Parang init na ulo Mainit na ulo Mabuti na lang yung mga... Dun sa ambulansya sa likod talaga kanina, kawawa talaga. Ako, suya, bukod dyan, nasusuya ako yung, lalo na dito sa areang to, yung MOA. Yung mga, yung may ganyan, may backup, yung mga high, abusado talagang... Tsaka magpasok. Tapos ang pagbaba, yung mga singkit,
na foreigner, 'di ba? Ini-escort na kung sino, malalaki katawan na may crow ang buhok. Oo. Hindi ko ano alam. Naka-Alphard ba yan? Mga Naka-Alphard? naka-Alphard, Oo, naka-high naka-Alphard ace, yan. 'di ba? May mga dalang clutch bag yung Body bag. Body bag. Body bag. Body bag. Tapos nagsisigawan ng ano. LB. Gucci. Gucci. Alam Biton. alam ho namin, sideline nyo yan. Alam ho namin kumikita kayo dyan. Okay lang, walang problema. Pero wag naman ho nating abusuhin yung iba na mamalo, yung iba na nanakot. Pangit. Hindi ho maganda. Abutan kayo. Gaya na nangyari dito sa kinasuhan ngayon. Life Life imprisonment. Life imprisonment. Kung away, ano ba nangyari dyan? Hindi, sinasabi ng korte, parang nagkaroon ng extortion. Yung kay Cedric Lee, tsaka Cedric kay Denise Cornejo. Painit na issue ngayon yan. Mainit. Bong Navarro. After 10 years, more than 10 years. Oo. 10 years. 10 years. Finally, justice has, ang tagal din. Pero ganun talaga ang ating Haba rin ng pinagdaanan. Una si Bong, tapos reverse ng Supreme Court. Tapos ngayon, sila Cedric Lee naman ng Nako, ang ng yan life ang imprisonment. sinasabi namin. Kung mamuhay na lang ho Pang-abuso. kayo ng tahimik. Diba? Kung masaya kayo sa pamilya ninyo, magtrabaho kayo, diba? Ipasyal nyo yung mga pamilya nyo. Yan ang mga kailangan nating Pamilya, hindi gawin. aso. Wag yung aso. Biro mo, special forces, gagawin mo tigakuto. Oo, di ba? Ang mga taga-bit-bit na mga poodle at saka ng mga shih tzu, yung mga bodyguard. Ito nga yung bata ni... nakaka-degrade sa mga police, sa mga police, security, nagdadala ng wine, ng bag na Hermes. Yung bata nga ni Kong Jonat, nakita ko doon sa Greenbelt 5 eh. Di ba? Ano ba ito? Party list ba ito? Nakita ko, dami ding alipores eh. May mga radyo-radyo pa yan. Mga ganun. Tigabuhat din yung bata ni Parang Jonat. Kung hindi nakamanicure yung bata ni Parang Jonat, siya mapapagkamalan mo security eh. Dahil yung security niya, mas gwapo sa kanya, tsaka mas matipuno eh. Ay, nako. Wag ho, pagka ganito hong mainit na. Wag natin dadagdagan. Wag nating dadaanin yan. At sana maibsa naman yung pag-init. Sabi nga nung simbahan magdasal daw tayo nung matindi. orasyo. Matindi. Orasyo. Para umulan naman parata. Para umulan naman. Grabe init, ibang klase. Hanggang May 15 daw. Sa katunayan, tumaas nag-blood pressure ko. Kaya nga nung hearing doon sa investigasyon ng sa Belgens. Nawala ako kasi ang taas ng BP ko, na tumakbo ko ng BGC, kaya mag-ingat ho tayo. Mainit. Naapekto tumaas na ang tayo. dugo mo sa Belgens? Hindi naman. Na-dehydrate. Matagal akong hindi nag-check up, so yung gamot nagkontrahan. Ingat. Yung sugar ko bumaba. BP mo Normal, naman tumaas. yung BP ko naman tumaas. Kailangan pala binabalance. Alam ko na kung bakit tumaas dugo ni Bakit? Kasi sabi ng Belkens, okay lang naman daw maging board of director mga doktor. Mamaya, magbe-break lang tayo. Balikan natin yung issue niyan sa Pharma sa pagkatapos ng ating break. Oras po natin, 26 na minuto na makalipas sa ikasyam ng umaga. Good morning. Magandang umaga po mga kababayan. Bay kayo ay nakikinig pa rin sa executive session ng DZRH. Ako po si Ed Davier, kasama po natin dito Congressman Jonathan De La Cruz, Senator J.V. Ejercito at si Pawi Capino. Good morning, gentlemen. Good morning. Paalala lang. Yung heat index natin, ano pa yan? Sobra. Sobra. Dangerous level no? Bay, Tama, Ilang weeks na. Tama ba? At saka tuloy-tuloy ito. Tama ba yung nakita kong isang post nung isang netizen na sa Sambales, 50 ba? 51? Mas malaki. Maabot, ng 51. 52. Maabot. Sa mga Dagupan, Zambales, Pangasinan area. Alam mo, kailangan na talaga na seryosohin yung issue ng global warming. Baka dumating panahon, uninhabitable na. Yung mga areas. ang ilang areas. Nung isang araw, nandyan ako sa Conrad, dyan sa MOA. Diba doon sa kanilang parang lobby, kitang-kita mo yung dagat ng Manila Bay. Ngayon, parang wala ng dagat. Ang pangit ng tingnan. Bakit? Ano na? Di ba yung nire-reclaim? I-reclaim na parang Hindi na siya Manila Bay. Ano na siya? Manila Bay Sands. Oo, Manila Bay Sands. Yan na nga yung dagat. Pag yan, sinimento nyo pa. Diba? Doble init na aabutin natin. Doon sa Conrad, yung mga maayos lang, yung mga nandoon na. Yung mga nandoon na, yung na-reclaim, sila maayos. Ito sa Conrad, diba, magiging parang top avenue na yan. Nakita ko lang parang... Rojas. At pag tinignan ho ninyo, minsan napapasyal ako dyan sa yung Honolulu. Diba?
Nung tinitingnan ko, ang ganda-ganda. Parang Nakakaingit, Ross Boulevard talaga yung Waikiki nila. Oo. Na parang Ross Boulevard. Yun yung naman naalala kaya ko. may naka-vocal dyan. Kasi isa sa heritage sites natin yan, yung ganda ng Ross Boulevard, nandun yung Manila Bay Sunset, Oo. di ba? Tapos pag nangyari, Wala na. hindi mo na makikita. Yung ordinary tao, hindi na makikita. Hindi na. Papasok ka na. Doon ka pumunta sa looban. Sa looban Ang naman. lungkot. Kasi nung araw sen, lalo na kami ni Pao, tiga Paranaque kami, kitang-kita namin talaga dyan. Nang wala pa yung reclaim, ang ganda ng Rojas noon, ano? Oo, ang Talagang, ganda. no? Nakita ko Pero ngayon. ano yan, hindi lang dito yan. Kasi there are about 87 such reclamation activities. Yung iba maliliit, yung iba malalaki. Hindi ko naman maintindihan. Ang problema ho kasi niyan, pag pumayag kayo dun sa isa, pumayag kayo sa dalawa, that will open the floodgates to similar requests. Ngayon, Dapat yung bawal talaga. para rin yan yung sa mga protected areas. Oo. Chocolate Hill, flat. Pag sinabing protected area yan. ano ba naman yan? Walang commercial activity doon. May exemption pa. Pero balikan lang natin yung naging hearing dun sa pharma, no? Last, kailan ba yun? Tuesday? Last Tuesday yun. Ito kasi yung medyo ang tingin ko na didiinan ng husto. Itong, Belkens ba yun? Dalawang issue dito Oo. Una, yung sinasabi nga ni Sen tungkol sa practice. Oo. Ano ba talagang kalakaran dyan? At saka pangalawa, itong pasok ng mga doktor in this particular practice. Oh, alam mo, I agree with Sen JV na talaga namang hindi maganda yung Doktor ka. ikaw ang doktor, ikaw ang may-ari ng kumpanya, ikaw ang nag-i-import, ikaw ang nag-i-export, Ikaw nagpe-prescribe. ikaw ang nagpe-prescribe. Yan talaga ang namang- mabigat. Yan naman ang mabigat, no? Isipin mo, ilan pa daw dyan, doktor ng heart center ba? Heart center. Mabigat yun. Ibig mo ba sabihin ako doktor, ako may-ari ng kumpanya, itong mga produkto ko, tapos yun na ipiprescribe ko doon sa pasyente ko. Di syempre yung pasyente mo, obligadong Maniniwala yun. Maniniwala doktor. yun. Then, malungkot dito kasi, Ed, una-una, gusto ko laliwanagin, hindi natin nilalat ng doktor. Oo, tama yun. Ako naniniwala, ang doktor, karamihan ng doktor natin, yan ang katulong natin talaga to achieve a genuine universal healthcare. No? Kaya nagkakaroon kamali, hindi lahat nilalat natin. Siguro yung iba kasi Mga siguro ilan-ilan. masyadong natuntun, pero hindi po, yun ang intention po natin. And ako, natutuwa rin ako na merong kumpanya Na na Pilipino. lumalaban, na umaangat, kalaban ng multinationals, di ba? Yung mga big pharma. Pero tama kayo, wag sana maging parang mighty muli ito. No? Pero dapat ilagay sa tama at sa ayos. No? Ang tinitingnan natin, ako kasi kaya anong interest ko rito, bilang principal sponsor and author ng Universal Healthcare Act, our intention was to lower the out-of-pocket expense of every Filipino. Affordable, accessible Kasi healthcare. before napasa UHC, Kong Jonat, halos 70% na out-of-pocket expense. 70%. Ibig sabihin, ito yung hindi na isasagot ng gobyerno. Yes, oo. 70% ang gagaling sa ating sariling bulsa. Ngayong may universal healthcare, bumaba na ito ng halos 42%. Siyempre, nabahala ako nung narinig ko una itong scheme na ito dahil more than 50% of our medical expenses is pharma and drugs, no? Medicines. Nung lumabas nung una kong narinig to, siyempre nabahala ako. Sabi ko, na ibaba natin, baka naman tumaas. Sabi ko, wala bang problema, mga doktors kasama natin, kakampi natin. Kaya lang, tignan natin yung code of ethics, may breach nga ba, yung protocols, yung conflict of interest ba? Kaya nga tayo nagkakaroon ng hearing. Ayaw naman natin husgahan ka agad. Kaya nga gusto natin marin, masigurado natin Ano na may ba lagay talaga? sa ayos. Ano ba talaga nangyari? Ito naman, tama naman yun. Ako sa tingin ko, personal, hindi naman dapat na ikaw may-ari nung kumpanya na nag-i-import nung gamot. 'Di ba? Tapos yun ang ipiniprescribe mo doon sa pasyente mo. Tapos kayo rin ang kumikita. Ano ang tawag mo diyan? Yung sagot pa nung may-ari, hindi raw unethical yun. Ano tawag mo doon, boss? Doktor ka pa naman. Diba? Medyo matigas. Medyo ano rin. Pero, 'di ba? Ako, ang sa akin lang, tingnan ninyo maigi yung Belkens, 'di ba? Kung talagang mali. 'Di ba? Kung talagang kailangang imbestigahan o kailangang patawan ng kung ano man parusa, parusahan niyo yung Belkens. Pero ang sinasabi ko lang naman, para lang fair ang laban, wag lang Belkens. Wag lang. Yung buong industriya. Ang general Lahat. Ang general dyan is, yun na nga sinasabi natin, gusto natin na ang ating healthcare
universal, affordable, accessible, at maayos, quality. Paano natin gagawin yon? Kasi isa lang yun po ang basic na tanong dyan. Tama ka hindi lang naman Belkins. Mga pharma, ginagawa rin naman yan Di ba yung nag-sponsor ng mga convention, ganyan. Pero merong Mexico protocols merong limit na isinisip hanggang doon lang. Kaya tingin ko, Mexico City Principles. Mexico City Principles. Yan sinabi ni Dr. Herbosa. ang dapat palakasin dito, di ba? At kung mag-hearing man, in aid of legislation, kung paano palalakasin, di ba, yung otoridad ng mga regulatory agencies. Alam mo, sa akin nga, hindi na kailangan palakasin yan Ang kailangan na lang i-implementa ng tama. Kasi yung DOH o yung FDA, kung matibay yan, di ba, lahat ng pharma takot dyan. Sa Amerika, pumunta ka sa mga seminar, kausap ko yung mga kaibigan kong doktor. Hindi pwede mga ginagawa dito. Sabi niya dito, di ba, pagka yan, nagpa-seminar dito, nagpa-sponsor, ang dala naming giveaway, hindi mo maipasok sa kotse, sa dami. Pag kami nag-seminar sa Boracay, makikita mo na lang kung ikaw ay, let's say, Pedia, di ba? Yung mga milk companies, di ba, yung parang infant drink. Infant milks para sa mga formula. Aba, kung kanyan, kung asikasuhin yung mga doktor, 'di ba? Ganun na lang. Pumunta ka naman doon sa mga cardio, alam mo pala, sabi nga sa akin, kaya napagtutuunan ng pansin yan kasi yung cardio, 'di ba? Maintenance yan maintenance habang buhay na yan, boss. Pag pinrescribe mo, talagang dire-diretso na yan. Yun na yun. Kaya sabi nila, pumunta ka sa Amerika, maswerte ka na pag nag-seminar ka kung makakuha ka ng papel tsaka ballpen na nakalagay yung pharma company. Kasi talagang highly regulated. Pag ikaw nakita ko nag-sponsor ng ganyan, meron kang fine, may penalty ka, yung mga ahente mo hindi pwedeng umikot sa mga doktor. Kaya na 4 o 3 yung main na areas, cardio, diabetes. Kasi mga usual. At saka continuing. Ngayon, ang isang issue din, Sen, I think sana mapagtuunan ng pansin, yung ginagawa ng protocol ng FDA. Kaya nagkakaroon ng problema yung FDA. Kunyari mahigpit pero hindi mahigpit. Nakakagulo yung kanilang proseso. Alam mo yung FDA naman nasa ilalim yun ng DOH. So kung talagang yung DOH, 'di ba? Sabihin niya, bawal 'yan Pagkaya kayo, nakita namin nag-sponsor kayo, nakita namin yung mga banners ninyo sa mga lobby ng hotel, nabalitaan namin nag-sponsor kayo ng libreng kwarto, nabalitaan namin nag-sponsor kayo ng cruise, mga trips. Ang gagawin namin, penalize kayo 1, 2, 3, 4. Ang pinakamasakit daw dyan, sabi sa akin ng mga kaibigan mawalan kong doktor. Mawalan ka ng lisensya. Hindi. Yung mga ahente mo, suspendido sa pag-iikot do sa mga klinika ng doktor. At saka ikaw, baka pwede kang mawalan ng lisensya. Pero, at the same time, yung FDA nga, yung pagkakaroon ng Certificate of Product Registration. Naku, ang tagal niyan. At saka ito, yung FDA, meron ka ng FDA US or FDA Japan, FDA Australia, nandun na lahat kompleto. Uulitin dito. Uulitin. Akala mo mas magaling pa sila? Oo. Wala naman tayo. Marami ring FDA. Sobra. Basta ang akin maraming milagro. Naalala ko parang yung isang nag-organize ng travel para under dun sa isa sa mga pharma. Buong aeroplano, naka-book na. Tapos yung mga headdress, di ba usually nakalagay doon o kung ano. Pinalitan ng pangalan. Dito sa Pilipinas nangyari yan pinalitan ng pangalan ng pharma company. Tapos ayun, nagbakasyon yung mga kung sino man yung mga alaga nila, which is the same thing and principle na ginagawa rin ng Belcan sa pataasan lang ng incentive. Ang sabi ko nga ginagawa rin naman iba. Nung naririnig ko nga si Sen JB, sabi ko, merong punto si Sen JB. Pero nung nakakita ko na nagpasukan yung iba. Yung dalawa? Diba? Naku, ito, away pharma lang ito. Diba? Huwag sana tayong pumasok dyan. Kung gusto ninyong mag-compete kayo. Pero huwag nyo nang aksahin pa, diba, yung oras ng gobyerno na imbestigahan pa yung mga ganyan. Kasi, ang analogy nga namin, Sen, last week, para lang yan halalan. Ikaw, matagal ka na. May pumasok na bago. Bumibili ka ng 300 isang boto. May nakalabang ka. Merong bumibili ng 500 isang boto. Diba? Pagkatapos ngayon, may bagong player in the last 2 years, bumibili 5,000 isang boto. Tapos aangal ka. Comelec, imbestigahan nyo nga yan ng vote buying.
bakit kayo? Hindi ba kayo nagbo-vote buying? Hindi, yun ang point naman talaga yan. Pero tingnan natin yung hanggang saan yung allowed, yung ethical. Diba? There is the red line. May red line Sabi nga ni Mayor Lim. Ano sabi ni Mayor Lim, partner? The law is for all, ha? Otherwise, none at all. Yan, diba? sinasabi ko sa inyo. Kung papayag ka, payagan mo lahat. Kung hindi ka papayag, huwag mo payagan lahat. Pero buti nga dito si Sen JV, yung father of the Universal Healthcare Bill, para mapababa. Pero itong kasing industriya ng pharma, tulad nga, noong 2022, may nagkakwento sa akin, meron yung pamilya sa mga public hospital. Diba? Minsan bago ka operahan, nangingisay na yung kamag-anak mo, kaibigan mo. Palagi yun. Kaibigan mo, kamag-anak mo, tatay mo, nanay mo. Pero ikaw, andun ka, dun sa isang, bumibili ka sa butika, bumibili ka ng plaster, ikaw na bibili ng lahat, ikaw pa rin bibili ng gamot na kailangan. Minsan, bababaan mo pa yung piraso ng tableta o gamot kasi ito lang yung kaya mo. Yun nga, yung behavior ng itong tingin yung hindi naman kami epektado dyan sa Belkens, hindi kami apektado sa mga behavior ng pharma. Apektado kayo. Kasi yung mga kababayan natin sa mga public hospital, nakikita Alam mo, nyo, bakit durog, nakikita mo, hirap na hirap, binababaan yung piraso ng tableta ng gamot dahil nga wala silang pera. Alam nyo, mga kababayan, kung bakit kayo lahat tayo apektado. Sapagkat lahat nung sinasabi nila sa Belkens, yung pambili ng relos kung relos, kotse kung kotse, etc. kung etc. Bag, pouch, travel, cruise, 'di ba, hotel, Boracay, etc. Lahat ho yan ichina-charge doon sa presyo ng gamot na pangangailangan ho ng bawat isa sa atin o sa miyembro ng pamilya natin. Ang tawag doon parang pass on. May pass on Siyempre, ka, 'di ba? Para walang pinag-ibayan. Kung piso lang talaga ang cost, magpapa-cruise ka, naging 2 piso. Magkukuha ka, mag-host ka ng seminar ng mga pharma, magiging 3 piso. Ano yan? Et cetera, et Ano lang cetera. sa akin, tawag nun, ang concern ko talaga, yung lowering down of the out-of-pocket expense. So, it defeats the purpose kasi. Kasi sabi ko nga, 50% ng medical expenses ay gamot. So kung ibaba natin ng 40% tapos may ganitong scheme, halimbawa, mag-prescribe ng gamot, di bali na kung pareho lang, no? Halimbawa, maintenance medicine o ano man, pero ang masama kung may mga supplements pa na talaga hindi kailangan, yun ang masakit. Dadagdag yan sa expenses natin. Kasi ito lang ang basic na tanong dyan. Tama naman si Sen JV. Pilit siya ng pilit sa pamamagitan ng paggawa ng mga provision sa batas para bumaba yung out of pocket. Ito namang mga kumpanyang ito, di ba? Pinatataasan. Ang sa akin lang, kung gusto nyong imbestigahan yung Belkens, imbestigahan nyo lahat. Pero imbestigahan nyo lahat yung pati yung malalaking multinational at saka yung malalaking local. Kasi ang duda ko rito, nung si Sen JB nga pinakikinggan ko, sabi ko, medyo tama si Sen JB, baka naman totoo to. Pero nung may nagpasokan ng iba, kumpirmado na malaking away lang to ng Big Pharma. Kitang-kita mo naman. Tignan din natin lahat ng pharma. Hindi lang naman itong Belkens kasi bakit sa India ang mura ng gamot? Bakit sa Banlugan? Bakit sa atin napakamahal? Tsaka bakit hindi nakakapasok yung mga ganon? Isa pang tanong ko ang nag-iingay dyan si Dr. Tony Liachon Sabi ko, ito, tanong lang ho to, Dr. Liachon nung kayo ho ba ay Regulatory Affairs Director ng Pfizer? Yan ho bang Pfizer? Hindi kahit kailanman nag-sponsor ng mga ganyang activities ng doktor. Tanong ko kay Dr. Tony Liachon, magaling yan. Diba? Talagang passionate. Pero ang tanong ko, Dr. Liachon, yun ho bang Pfizer nung nandoon kayo for 15 years sa pagkakatanda ko? We are not defending yung Belkens, we are not loyaling for them. Ang sa amin lang fairness. Diba? Yun ho bang Pfizer na inyong pinagsilbihan ng 15 years o close to 15 years, hindi nag-sponsor ng mga ganito. Diba? Yun lang ho yung tanong ko, no? At sana hindi lang yan. Yung lahat, pati yung mga malalaking lokal na mga gumagawa ng gamot. Kasi ang problema ho nito, baka sabi ko nga kay Sen JB kanina, baka magaya ito doon sa Mighty, yung sigarilyo. Local yun, no? Nung araw, yung Mighty, diba? Yan mom and pop operations, pa konti-konti, palusot-lusot dito ng konti. Yun lumaki. Lalasahan ng mga Pilipino. Ayos pala ito, etc. Mura pa. Lumaki yung kanilang
Market share. Naging 30% yata for a time. Oo, nakakasakit na kayo dun sa mga malalaking kumpanya. Anong ginawa sa Mighty? Di ba dinurog? Kinatay. Sana wag lang naman tong ganito, no? Pero ako nakikita ko yung concern talaga ni genuine. Sa genuine concern do sa mga naglabas ng statement isa si ang ibig mo sabihin yung ibang hindi basta si genuine. Ikaw pa wala akong sinasabi baka napapapasok ka sa problema. Naisip ko kasi yung scenario which na that might lead to question. Kunyari ako may sakit ako sa puso. Ang kailangan ko lang na dosage maintenance kunyari 2 banig lang. Pero dahil nga nakakakuha ako ng ganitong incentive, mag-i-issue ako ng 2 pang banig plus isang supplement para sabihin na kahit hindi kailangan papagastusin kita kasi nga alam ko may tracker na babalik sa akin yung kumbaga may incentive. Ito ang dyan. Yung parang may gano'n, parang may rebate. Kaya nga total ito kaya we are calling on the Department of Health, FDA and all the other agencies involved in these things. Na maging mahigpit kayo. Kaya naman ninyo Kasi the law is already the provisions of the law are already there para talagang maging mahigpit kayo, maayos at lahat. Kasi hindi lang yan tungkol sa medicine, hospital. Sabihin, pagpapasok dyan, yung practice of medicine, practice mismo. Alam mo, kung workout. Itong si Secretary Herbosa, bilib ako riyan. Magaling yan. Kung kay Secretary Duque lang, doble galing nito. Mabait lang Mabait lang. Ang sinasabi ko lang, Secretary Herbosa, isang statement lang sabihin nyo dyan. Sabihin nyo, pharma company, so huwag kayong maggaganito. Tingnan mo kung meron pang gumawa niyan. Tsaka tama ka Ed, hindi naman natin ini-specific yung Americans lang. Dapat lahat ng pharma companies. The industry. Diba? The industry has a problem. Yung malalaking multinational, yung mga malalaking local, diba? Maglaban-laban kayo, pero wag niyong gamitin yung gobyerno. Ito actual experience ng isang ordinaryong Pilipino na bumibili ng mahal na gamot. Si Soji na class 88 na dating PMAer, no? Ang kanyang ginagastos daw sa asawa niya 1,500, 1,700 na per capsule yung chemotherapy tablet. Sa ang binibili sa India 1,000 pesos lang. Diba? So, yun yung mga dapat natin tingnan. Paano natin may papababa pa ang presyo ng gamot, diba? So, hindi lang Belkins issue to. Tama yan, dapat lahat. Dapat lahat. Kasi ang tingin ko dyan, away lang ito. Sa akin lang naman ito, Di ba sa tagal na nating observer sa industriya, ito away malalaking pharma lang. Baka naman itong Belkins, sabi ko nga, imbestigahan nyo kung gusto nyo. Ako, personal, tingin ko, unethical yung ginagawa ng Belkins. Pero, yung malalaking multinational, imbestigahan nyo. Yung malalaking local, imbestigahan nyo rin. At across the board, dapat yan. Isang statement lang from you, Mr. Secretary Herbosa. Kayang-kaya na yan. Lahat yan magtataguan. Wala kayong makikita dyan, miski na maglabas lang ng kahit na isang giveaway. Pag sinabi nyong bawal yan, I think, hindi naman ako... Pero namang allowed Pero namang allowed. Pero allowed up to certain level. Mexico City principles, may certain level na. Doon sa Mexico protocol. I think ang pinakamaganda dyan, si Sec, maglabas na ito yung Mexico principle, protocol. Ito yan tungkol sa practice of medicine, pag-aayos sa biopharma, ito yung mga requirement at lahat. At the same time, simplehan na ninyo yung FDA na processes kasi yung nakakagulo yun. Kaya hindi nakakapasok yung ibang mga medisina dito sapagkat sa hirap. Pinapahirapan nyo doon because yung FDA mismo rin may mga kinikilingan na mga pharma. Ikaw naman tatanungin kita dyan sa FDA din, isa pa yan na meron yan. Yung mga big pharma, hawak nila. Ang labi dyan, grabe rin Mas grabe pa doon. Yung paglalabas ng Certificate of Product Registration, yun. Aabutin ka ng siyam-siyam doon. Pero alam mo ninyo, ang sikreto talaga ito. Di ba? Ang sikreto, yung gobyerno nandyan para talagang tignan, di ba? Pero alam mo, parang tulong na lang natin sa gobyerno. Dapat you police your own ranks. Yes. Halimbawa, mga doktor. Kayo mga doktor, kayo mga pedya. Di ba? Ito, nabalitaan ko lang. Yung pedya raw, merong Philippine Society, may society o association, whatever. They should police their own ranks, di ba? Sila mismo nagsabi na, hindi tayo pwede ng ganyan, Kayo, mga pharma, hindi kayo pwede ng ganito, Kayo kasi pagka ganito, ganyan, etc. Ito mga gagawin namin sa inyo. 1, 2, 3, 4. Pero syempre, mahirap yon. Sa akin,
mas matibay kung si Secretary Herbosa. Maglabas na kayo, Sec. Sabi ko nga sa inyo, si Secretary Herbosa, 3 doble ang galing kung kay Secretary Duque lang. Ang pinag-uusapan. At saka yung isa pa naging secretary na bata ni Pao. Sino yun? Madiding. Hindi. Wag na. Wag na. Baka pumunta tayo sa Dingbak. Wag yan. Kasi yan, nasa Congress yan. Break muna tayo. Oras po natin. 51 minuto na makalipas sa ika-siyam ng umaga. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Good morning. Balik po tayo sa programa Executive Session. Ako po si Ed Javier. Kasama po natin Senator J.V. Ejercito, Congressman Jonathan De La Cruz, Pao Capino. Good morning mga kapatid. Good morning. Morning. Ito, meron tayong galing kay Romy. Sige. Very recent lang po ito. Nagpa-check up kami sa doktor dahil may sakit kami. Oo. Nagulat kami dahil ang reseta hindi gamot, food supplement. Naku. Ayun. Yun yung sasabi Yun. natin. Hindi. Ito ha. Makinig ko kayo mga kababayan. Ito, meron ho kaming Meron special tayong dapat na maintindihan. flash news. Oo. Flash. Sapagkat ang eleksyon po nito, Ngayon. hindi bukas. Bukas. Ito po ang National Press Club. Sino Kami naman ho tutulungan dito, natin? wala naman ho kaming hinihingi sa inyo. Oo. Doon sa mga kasama po nating miyembro ng National Press Club. Isa lang ho ang request namin sa inyo. Doon ho sa mga nakikinig ng Huwag niyo namang kalimutan. programang Executive Session at DCRH. Huwag po ninyong kalilimutan. Ito naman po para direktor. Oo. Ito naman direktor ay ilan ba ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Yan. Isa sa 10. Pakisingit lamang ho ninyo. Aya Yupango. Yun. Napakatagal na nitong talagang broadcast. Kung talagang may makakatulong sa press club, ito yun. Aya Yupango. 10 naman ho yan. Oo. Pakisingit lang po ng isa. Yan. Sapagkat hindi ko kami makatanggi kay Tita Malu. Nakabantay, nandiyan Nakabantay. Baka patay ka ng mikropono. Pero Maka-RNX. Pero si Aya, Paring Aya, magaling talaga ito. Unang-una, veterano. Veterano ito. Deserving. Deserving. Napakabait na tao. Oo. At saka talagang makakatulong sa press club. Yan ang kailangan ng National Press Club. Diba? Paring Aya. Paring Aya. Good luck sa'yo, ha? Congratulations agad. Congratulations in advance. In advance. Kayong grupo dyan, kayong mga poll, ha? Oo. Sama nyo si kaliwat kanan ho yan, kahit nasaan kayo. Basta isama nyo si Aya Paring Yupango. Aya. Yun lang. Yan. Good luck, Paring Aya. Good luck. Anyway, ako'y bumabati lang doon sa DOTR kasi nitong long weekend, alam nyo naman, galing tayo dyan sa Pampanga. May napadaan ako din sa Balagtas, etc. Kita mo na talaga yung North-South Commuter Railway. Oo, nakakatawa. Nakakatawa. Project po yan ni Senador JB Ejercito. Hindi ko na project. Ako lang isa sa tumulong para i-depensa na magtuloy yung project na yan. Iayos natin. Nakakatawa. Iayos lang natin lahat yung mga Iayos lang natin kasi sana magtuloy-tuloy. Sayang. Nakita ko yung halos buo na yung mga istasyon eh. Tsaka lalaki sen ha. Malalaki. Kasi in sharp contrast doon sa mga nakita kong mga nung araw na puro press release lang, yung mga North Rail. Naka-attend pa nga ako ng inauguration yan 3 beses eh. Wala ring nangyari eh. Ito talagang nabubuo na eh. Unti-unti eh. Sana lang matuloy ah. At saka, huwag ninyong gagawin yung nangyari doon sa LRT2. Ano ba yun? Papunta doon. Papunta Masinag. Nagawa yung rail. Pero wala pa. Hindi. Paano ka bababa? Hindi nga siya lang kaintindihan sa stasyon eh. Sana lang, no, pagka binuo yan ng DOTR, yung totoo. Talagang integrated. Integrated. Pero ang balita ko naman, yung North-South Commuter Railway, ito po yung tren magmula Laguna, Clark hanggang Calamba. Yes. Pagpasok daw sa Maynila, mag-i-integrate dyan doon sa Metro Manila subway naman and all other railway projects para of interconnected DOTR. siya. Seamless. Yung ngayon sinasabi natin. Asikasuhin natin ng mabuti yan kasi yung sinasabi nga natin sa subway, nag-ayos na sila, prepositioning at lahat, pero napakabagal na implementation. Ang problema talaga yata dyan, parang Jonathan, JV, at sana ito masolusyonan ni Secretary Bautista at kanyang yung railway team. Yung talagang right of way acquisition. Matagal ng problema yan. Kaya nga pinaglaban natin, Ed eh. Alam mo, nung pagkabalik ko na itong 2022, diba, nung dumating yung HGAB, yung budget mula sa House papunta po sa Senado, naku, tinapyasan ng kalahati ang budget for railway. Yung kalahati yun magkano? Yung kalahati kasi, halimbawa 70 billion yung
yung portion natin. Kasi loan nito di ba? Oo. JICA yan. ADB. ADB. Pero yung portion ng gobyerno, yan yung gagamitin sa ginangitin kong Jonat na right of way, papaayos, relocation ng utilities, kung ano-ano. Yun yung portion ng gobyerno. Counterpart. Kung tinapyas yung counterpart, kung kalahati lang yan, madidelay tayo. We will be already paying kahit mababang interest yan. Tumatakbo na yan Kaya nga, binabantayan ko yung taon-taon na masigurado na buo yun para po sa lalo madaling panahon matapos to. Kasi, yan. Our traffic will get worse. Before it gets better. If it gets better. Yes. Kung madelay pa itong railway, lalo tayo madedelay. That's the only solution. Kaya nga si Presidente, ang ginawa niya ngayon, nagkaroon ng talagang task force tungkol right of way lang. Right of way. Tama yun. Alam mo, maganda yun dahil ang pinakamalaking problema, tama si Parin Jonat dyan yung ROW acquisition Maraming dyan. Ay, nako. Lahat ng agencies. Bukod sa lahat ng agencies, di ba, meron nga ako nabasa, nabalitaan ko, na yung mismong mga informal settlers doon sa right of way ng PNR, na for the longest time, nakinabang doon sa lote ng gobyerno, hindi naman sila pinaalis. Abay ngayong kailangan na ng gobyernong gamitin para nga gumanda yung takbo ng gobyerno dyan. Abay, kakasuhan ng gobyerno, haharangin yung mga team, di ba, nang uudyok ng mga, wag tayong pumayag, wag ganyan. At itong pinakamalupit, Parin Jonat, hindi pa yun. Minsan, yung mga barangay captain kung saan nandun yung mga matataong lugar na yan, sila pa yung nangunguna na, hindi ako magbibigay. Merong kailangan yan, yung parang clearance. Parang permit. Certificate of clearance yata coming from the barangay that they are not opposed to the project, etc. etc. Abay, nako, lahat ho ng makikita nyo at maririnig na dahilan, talagang inaharang doon sa DOTR. Kaya sana maayos naman nila sapagkat, alam nyo, Clark to Calamba, kukuhanin lang daw yata ng 1 hour 20, 1 hour 30. Yun ang maganda dun At Sipin saka mo ito, maayos na... Galing sa atin sa Parañaque. Sasakay ka lang doon kahit mag-joyride ka sa umaga. Pumunta ka ng Clark, 1 hour 10 minutes yata from Parañaque Airport. Diba? Kasi may Airport Express 1 hour 10, 1 hour 20 yata. Nandun ka na sa Clark. Biro magmerienda ka doon sa terminal. Ano to? High speed to, hindi ito narrow gauge. Standard gauge ko to, tatakbo to na 150 to 200 kilometers. Kaya yung mga tao na galing dun sa sinasabi mo, Pao, na nag-swerve. Pwede na siya doon. Magano siya doon. Pumunta siya dyan sa Alabang. Sana matuloy yung plano At yung kagandahan nga, itong north-south na to, pag galing ka, let's say, sa Clark, o pupunta ka, example na Antipolo, yung sinasabi ni Parin Jonat, di bababa ka lang doon sa isang common station, tapos ilipat ka ng tren, sasakay ka naman ng papunta kung saan. Kung sa Masinag, sa Antipolo, kung sa Antipolo. Di ba? Ang ganda Kaya kung nagde-date ka, nagsisisig kayo sa Pampanga, gusto niyo mag-hot spring sa Laguna, kaya. 1 hour lang. Di sinagot ka na nung liniligawan mo. Yun. Hindi, di ba? Pag pumunta ka sa Japan, di ba? Ganyan lahat yan. Normally, kung saan tayo tumitira lang naman ako dyan doon sa mga Airbnb. Pero ang pinipili kong Airbnb, yung malapit sa train station. Napakadali kasi kung gusto mo mag-onsen, gusto mong magpunta kung saan-saan, sasakay ka lang 1 oras. Diba? Tapos babalik ka, ando na. Tsaka dapat talaga prioritize talaga ito natin. Dahil sabi ko nga, mass transit. Imagine yung car sales natin, 300,000 every year. Wala tayong paglalagyan na dyan. Sige nga, in 3 years, 1 million yan. Biro mo, padagdag yung sasakyan. Wala naman nadadagdag na kalsada. Kaya nga. Kaya nagkakaproblema tayo. It's really, railway talaga. Matagal ko nang pinupush yung railway. Kahit na, pasirap plaka na ako, nag-guess pala ako rito. Yan ang pinupush ko. Yan na talagang panahon. Tsaka, yung it will spread out the development Pag lumago, hindi na Metro Manila, Cebu o Davao. Lalakas. Probinsya ay uunlad din. Isipin mo, yung long weekend nga nandun ako nung sa May 1 Nasa ka? Nandun ako sa Angeles na banda. Sabi ko, okay, magmula Angeles hanggang bandan doon sa toll station sa toll booth Pero pagdating mo ng Valenzuela hanggang makalagpas ka ng Balintawak, yan agapang dyan. Tapos ka dyan. Talagang bumper to bumper. Di ba? Kaya, sa unlocks. ang importante lang, pati yung mga may-ari ng mga lupa na madadaanan, magbigay na kayo. Huwag
na kayong masyadong nagiging... At saka yung Kong Jonay, yung mga LGU, tumulong kayo dyan. Tungkol sa railway, itong national projects, tulungan na natin. Tumulong kayo. Huwag kayong pahirap. Mabuti, alam mo, meron hindi man kaya ng highway lang yun. Hindi. Yung mga highway sa Pampanga, hindi kaya yun. Hindi kaya ng highway. Ang kaya lang unang highway, yung mga haze. Mga I-haze. Kasi 12-seater yung I-haze. Tumulong na kayo kasi makakaganda ng mabuti ito. Tapos yung connectivity na ngayon pa lang dapat inaayos na. At isipin nyo, may taulo ni Uri pausa IAS. Si SAB 5151. IAS. Naka-I-haze ba? Naka-IAS. I-haze at nagmamadali. Okay, mga kapampangan nating mga kabalan, mayapabak po kayo. Masarap ang mga pagkain pag nasama. Pero yun nga sana magkatuloy-tuloy. Napakaganda ho niyan project na yung railway na yan. Sana Secretary Bautista at magtulungan yung sa ROW. Napakaganda ho nung inisyo ng presidente na yun, yung ROW Committee. Na talagang... Sa lahat yan. Lahat ng infrastructure. Sa lahat, but principally for railways yata Yes. So, congratulations, Mr. President. Sana lang din sa DOTR ma-implement. At yung mga LGUs naman na kumukontra, tumulong kayo. Huwag na ho kayong kumontra. Saka yung mga USEC nyo dyan, boss, tumulong kayo, hindi kayo yung mga naririnig ko yung nagkakaroon ng naririnig ko yun dyan sa may bandang Muntinlupa. Kasi maraming apektado doon. Sana Mayor Biason, tulungan nyo naman kasi national project ho yan. Na talaga national interest to. National interest na makakatulong naman hindi lang ho sa taga Muntinlupa, kundi ho sa lahat ng mga mamamayan. Anyway. Pero bago lahat, nakikiramay tayo sa pamilya ni Congressman P.D. Barcelos. Isang napakabait, napakahusay. Isa sa napakagaling na legislator yan. Napakabait na kaibigan po natin from Dasmariñas, Cavite. Si Kong PD, kila Mayor Jenny at sa pamilya, kami po yung nakikiramay Kong po PD, pamilya po ni Kong Mayora. PD. Kay Mayora. Jenny, nakikiramay po. Nakikita ko nga sa comments, yung isa siya sa rin-recognize dun sa pag-improve ng Dasmariñas. Tsaka nung... malaking bagay. Sa legislator. Magaling siya sa legislator. Ang galing na dating prosecutor din yan. Dati piskal. Napakahusay. At saka At saka professor of law. Magaling. Magaling dahil nakakalukot. Dahil kaibigan din natin yan Talagang kaibigan natin to. Si Kong PD. Na maayos yan. Bago tayo pumalaot, mag-break na tayo. Para pagkatapos itong break na to, dire-diretso na tayo. Break po tayo. Oras po natin. 8 minuto na makilipas ay 10 ng umaga. Good morning. Balik po tayo sa programa Executive Session. Ako po si Ed Davier. Kasama po natin Senator J.V. Ejercito, Congressman Jonathan De La Cruz at si Pawi Capino. Good morning mga kapatid. Good morning. Advance happy birthday na kagad kay General. Bigyan mo ako ng happy birthday. Happy birthday dyan. Mga 5 bagsak. Sapagkat itong si General ay mag-birthday po. Oo nga. Kaya absent May pinuntan to. Alam niyo ito si General, talagang ito. Dugong Ilocanja. Inspector General Dulay. Ito po ay aming kapartner dito. Happy birthday in advance. Happy birthday in advance. Bigyan mo nga kami ng 3 bagsak. Game. Happy birthday to you. Happy birthday. Kaya nag-absent si Inspector General dahil alam niya. May inspectin muna siya. Kami ano kaya in-inspection? Yan, ibang in-inspection yan. Basta si Chief PNP Marbil, talaga namang makakaasa na 100 na suporta ni Inspector General. Inspector bagong hirang na Inspector General ng PNP. Makakatulong ng totoo po sa inyo to, General Marbil. At ang payo ko lang at ang birthday na regalo ko kay Inspector General, itong advice na ito. Huwag mo lang gagayahin yung pinalitan mo dyan. Kasi pagka ginaya mo yun, talagang shoot ka sa hukay. Gaya ng yung sinasabi ni Parang Ed na pinalitan mo dyan. Ganyan-ganyan nangyari dito. Na-shoot sa hukay. Ditong grupo na ito. Sino? Si Cedric. Anak ko. Di ba? Oo nga, no? Ano ba pinagmulan yan? Alam ni Pao si Bong Navarro, nabugbog. Hindi. Parang ito facts lang. Pao, ikaw magkwento. Based din sa mga news. So 10 years ago,
Dito na uso yung nag-viral na punta ka condo, dala ka foods. Yan. Hindi ko alam kung yun talaga yung laman ng text, pero yun yung context noon. Magdala ka ng pagkain. Mukhang pumunta si Bong Navarro, mukhang hindi ko alam kung basta may relasyon or niyaya siya. May nangyayari sa kanila. O si Bong Fact merong naman yan. meron siyang Ni Dennis Cornejo. May dalawang instances yata. Na Multiple instances, pero yung isa yinaya. May nangyari daw. Yung latest kung saan yung kaso etong naging ruling. Doon sa pinaka-latest na nangyari, may naganap daw na pangahalay. Sabi ng eto allegedly lahat to allegedly facts lang facts lang, nagkaroon ng allegedly pangahalay kay Denise etong aktor na at host ng It Showtime. Maganda naman yung Denise no? Si Bong Navarro naman. Magaling sumayaw. So pero doon sa CCTV kasi ang una nangyari parang nagkaroon ng kaso counter case. Altercation muna doon. Doon sa mga unit. CCTV. Basta ang naggulat kasi yung buong Pilipinas, biglang nag-post, biglang nasa news na si Bong Navarro bugbog sa radyo. May black eye. Black eye, swollen yung mukha. So nagkaroon ng pambubogbog na nangyari. Tapos nagkaroon na ng kasong rape against the actor. Blinatter pa siya. Blinatter muna siya. The long short of it, yung rape case ni Bong hindi nag-prosper. Kasi sinasabi ng Supreme Court, hindi magkaiba pa ba yung CA ruling pabor doon sa Ito facts lang naman to. Sinasabi ng Supreme Court, conflicting daw yung final na mga affidavit. Unahin mo muna yung nangyari kay Bong. Blinatter siya at lahat. At niyari siya. Nakulong. Nakulong siya for rape. For rape. Oo nga. Nakulong siya for rape. Tapos siya. Nag-countersuit siya na serious illegal detention. At napalaya siya, hindi ba? After a while. Nakulong siya na matagal-tagal Malaki yung binayaran niyang bail for the rape case. 1 million yata. Malaki-laki. Pero nung dumating na sa Supreme Court, na-overturn. Magkaiba yung CA at yung desisyon. Yung CA, sabi hindi daw dapat yung RTC ang nagde-determine dun sa hindi RTC, hindi nakarating sa RTC sa preliminary investigation. Kailangan nagkaroon ng proceeding. So inapila nung kampo nila Bong Navarro sa Supreme Court. Ni-remand sa RTC, binaba sa RTC. Hindi yata nakarating sa RTC. Kung hindi ko na maalala. Ni-remand nila galing sa taas, ibinaba. Sige, desisyon na nyo. Yung RTC ngayon, ito ngayon ang desisyon. So yung Supreme Court sinabi walang rape na naganap. Yan nga sinasabi natin Nakalimutan na ng tao na meron palang countersuit na serious illegal detention. In other words, para nakalusot si Bong Navarro dun sa kinakaso sa kanyang rape. At yung kanya namang counter na serious illegal detention. Matindi pala yung serious illegal. Parang lumalabas. Life imprisonment. Parang lumalabas ng serious illegal detention. Parang heinous crime siya. Kasi parang ini-equal siya to kidnapping. Parang gano'n. Nakita ko nga reclusion perpetua. Kasi hindi ba may mga litrato na nakaganon ng kamay niya sa likod. Hawak siya ng mga malalaki. Parang tinorture, Naku, yan nga sinasabi namin sa inyo, di ba, mga kababayan, huwag na tayong pumasok sa mga ganyan. Napakarami na hong problema ng bayan. Di ba? Ito naman si Bong, parang Bong, konting kon lang, Nagpabili lang naman ng foods. Nagpabili ka ng foods. Magaganda loob lang, Foods. Naglalala ng foods. Susunod. Iwas. Ayoko na may narinig papabili ng mga foods na yan. Mahirap yun. Parang narinig ko na rin. Yun lang ang advice dito sa kaibigan natin senador. Pag may nagpabili sa'yo ng foods, ingat ka. Magkasama ka ng marami. Ayoko na, takot na ako sa foods na yan. Doon sa kaso kasi parang lumalabas sa CCTV, yung doon sa test, kumbaga parang hindi naman na-witness kasi parang umaakit pa sa elevator. Pero yung nakita ng korte, nagkaroon talaga parang yun ang nag-proof na hindi nangyari yung unang kwento. Tapos may inabutan. May allegedly pa na humihingi pa ng pera daw. Ransom So naging ransom talaga. Mahirap po kasi dyan, katulad niyan, habang binibistahan ng kaso,
makukulong yung mga nasintensyahan. Yes. Hanggat hindi ho ito unavailable yun Kung hindi ho tsaka meron ng meron ng desisyon Kaya nga, hindi available. Unless and until makakuha sila ng order galing sa mas mataas na hukuman, CA or Supreme Court, nandun sila. Yun ang mahirap. Ang sinasabi lang pati natin dito, pagdating nga sa investigasyon, maayos. Kasi, ganyan din na nangyayari ngayon sa marami mga investigasyon, kagaya sa Senate. Mag-imbestiga tungkol dun sa yung si Morales. Ayusin niyo yung investigasyon, hindi yung kampanya. Ito lang sa akin, napakarami hong problema ng bayan. Halimbawa. Nakakonsentrate tayo sa ganyan. Huwag tayo mag-concentrate doon sa wala namang masyadong maitutulong. Diba? Bakit ang hindi imbestigahan? Sabi ko nga, itong nangyayari sa atin puro brownout. Ako, iikot ko na naman. Diba? Bawat puntahan ko, siguradong tatamaan ako ng 3 oras na brownout sa mga probinsya ho ito. Brownout, tubig. Yan. Sabi ko nga, bakit hindi imbestigahan dyan sa Senado yung pag-acquire dito sa, ano ba ito? Yung WESM ba? Yung in-acquire ng private corporation. Lahat yan. May nag-acquire yung na power, walang bidding. Yung kinikwento ni talaga. PBA, ni Jericho Nograles, yung may kanyan, nakalimutan ko na lang. Pati yung ngayon, yung sunod-sunod na mga issuances ng for stopgap na mga band-aid solutions ng Department of Energy, ERC at lahat, medyo hindi tama Kasi from the very start, sinabi na ng kukulangin tayo at kulang talaga ang ating power supply. Napakatagal na hong panahon niya. Panahon pa ho ni Kopong-Kopong. Naririnig na natin yan. Kulang sa ganito. Bakit nagtatagal? 5, 15, 20 years. Ito ang projection sa demand. Dapat makasabay yung supply. Bakit hindi nakasabay? Yan ang tanong Anong nangyari? Anong nangyayari? Pero, bago tayo matapos, baka makalimutan ko lang. Kasi yan daw nangyayari sa GSIS. Diba? Yan another, yan. Katulad nito, Sen. No need for investigation. Kompleto. The facts are bakit hindi tignan nito? Totoo ba? Ito tayo naman nagtatanong na yun daw GSIS sa pangunguna ng kanilang general manager nakakapag-place ng bilyon-bilyon piso sa mga private placements. Funds. Placements using the pension funds na contribution ng lahat ng empleyado ng gobyerno. Hindi pwede yan. Totoo ba? Ako naman nagtatanong lang na pagka 1.5 billion daw and below, hindi na kailangan dumaan sa Board of Trustees. Yun ang sinasabi nila. Hindi, yun nga tinatanong ko lang, kung totoo. Ba't kung totoo yan, sana naman pumalag yung mga Board of Trustees dyan sa pangunguna nung nila dating ombudsman Mercedes Gutierrez. Actually, pumalag na siya. Kaya nagkaroon ng issue. Dating congresswoman at ating kaibigan Evie Escudero. Tingnan naman ho ninyo. Pumalag na siya. Kaya nga nagkaroon ng ganyan na issue ngayon. Kasi may tatlong nangyari doon. Kasi yung una, kung tama ang pagkakatanda ko, 1.496. 1.4 sa Alternergy. Alternergy, yun sa kumpanya ni dating Secretary Vincent Perez. Yes. Di ba? Nag-place ng fund ang GSIS na 1.4 billion. Yes. Yung pangalawa doon sa 1.4 billion to a company whose capitalization is supposed to be 3 billion. 3B. So 50% siya. Yung isa, yung sa mining? Nickel Asia. Nickel Asia, meron din. Meron. 1.4 din yun. 1.4 din. Yung talaga bang, Sen, parang binababa doon sa threshold. Kumbaga sabihin, para na ma-accommodate. Para hindi na kailangan pumasa sa board. Para makapasok. Even that issue about yung hindi na mag-ano ang board, that's a questionable issue. Kasi ako, sabi ko nga nung last episode, Sen, bumili ka na ng lapis at papel. So, subukan mo utusan, Sen, yung tao mo, pabilin mo ng lapis at papel. Tapos, walang bidding, charge mo sa gobyerno. At tingnan mo kung saan mapupunta yung taong yun. Ang pinag-uusapan natin dito, baka 100 piso lang, ha? Bakit ito billion? Allegedly, pwedeng i-place ng President and General Manager. Let us not talk about the personalities. Pwedeng i-place ng President, tama ba yung President and General Manager, noong GSIS without going through confirmation process ng Board of Trustees. That's very questionable. Number one yun. Not number two, even if it's so, na talagang pwede siya under their new rules, if there are new rules, kailangan mag-report ka ng mabuti at you have to justify yourself. Kaya nga isang maharlika, diba? Specifically, hindi pwede gamitin yung pension funds. Pension, pera ng tao yan Diba? Kaya, speaking of that,
Sabi ko siguro yung NGCP shares ng State Grid Corporation of China, pwede na sigurong dapat ito yung pagtuunan ng pansin, baka pwedeng magamit yung Maharlika Oil. Kasi sure naman tong kita eh. At least makuha pa natin yung share, maibalik sa panghawak ng Pilipinas. Kasi tama ba, parang may pag-isipan. initial 22 billion yung Maharlika? At least magamit to. Tama, Sen. Lutong Macau eh. Kasi tamo, Sure hindi na nila, yan yung dividends, 92%. Hindi binlawback for infrastructure improvement. Binlowback naman Ha? Binlow doon sa investors nila. Sa kanila. Sa kanila. Pero hindi doon sa project. Pero doon si Kong John, Pira, talagang masalimuot. Ayusin It yan. really screwed up our power sector. Kailangan talaga ma-review yan. Pero yun lang sana, si kay Pangulong BBM, di ba? At doon Tignan sa nila, kanyang GSIS. Secretary Ralph Malaki. Recto, doon sa finance group. Yes. Kasi pension funds pera yan ng mga empleyado ng gobyerno na nag-contribute. Isama ninyo yung SSS. SSS. Hindi Kasi lang lahat. Again, hindi lang lahat. GSIS. Sa akin lang, kung talagang napag-isipan ng marami yan, okay sa akin. Di ba? Kasi kaya nga board of trustee ang tawag sa iyo eh. Di ba? Pinagkakatiwalaan ka para bantayan Ayusin. yung pera ng GSIS. Pero kung hindi mo nakikita, because merong rule na pagka less than 1.5 billion at unilaterally, kung totoo na pwedeng i-invest ng President and General Manager yan, dapat tignan yan. Ngayon, Sen, meron daw, bumibili na naman daw. Ano yung pangalan nun, Kong Jonat? Parang Berger ang dulo eh. Oo. $100 million. So, billion na naman yan. Yung Clark Global ni Dennis Uy, parang gusto niya yatang pumasok daw dyan ng GSIS. I-bail out yung Yung sa grupo yun. Clark Udena. Global, yes. Abay, pera na naman ng taong bayan yan. Ang akin lang, kung malugi, paano, Sen? Pag nalugi, ang sasabihin nyo, wala na yung pera yung pension fund. Kayo mga miyembro, taas Dagdag ulit kayo. kami ng premium. Dagdag na naman kayo. Ang nangyayari ho, di ba, sila ho ang nagkakamali, yung mga empleyado ng gobyerno ang nagsasuffer. At sila, papito-pito lang. Sorry, nagkamali ako eh. Ganun na lang ba yun? For example, if we ask now, magkano na ang value nung inilagay mo dun sa Alternergy? Di ba? Kasi ang listed yun, Kong eh. Parang nag-list ng mga 1.28 eh. Pero pag tinignan mo ngayon, ang stock price parang mga 78 o 68. Bumaba na. 40-50%. So, hindi ko alam kailan pumasok yung GSIS. Before or after. Before. At sa magkano sila pumasok. Hindi ba? Doon sa ano. So, simple lang naman titingnan mo. Magkano ang share nung pumasok ha? Magkano ang share ngayon? At suma total sa dulo, kumita ba o hindi? 120 yata nung ano. 128 ang IPO listing eh. Oo. Taon siya 70 something na. Ay, nako. And then, ang ano dyan. Happy birthday muna. Happy birthday muna kay General ha? Bago tayo matapos. At saka mabigat dyan, you have to hold it until the stock gets to the same price. Siyempre, otherwise. Kasi ngayon, sasabihin nila, paper loss lang naman yan. Wala pa naman kaming actual na natatalo. But still. Diba, ang tanong is that, sound ba yan? Ba't mo binigay doon? Ba't hindi mo binigay dito sa ganito? Tama. Saka limited ang iyong range para ma-work out. Anyway, tayo magpaalam na. Yes. Pero bago tayo magpaalam, tayo muna humihingi ng panalangin. Yes. Sana ay maging malakas at makarecover yung ating kaibigan, si Boss Greg. Ha? Si Manong Greg. Manong Greg, magpagaling ka. Oo nga. May konting karamdaman si Manong Greg. Ha? Si Manong Greg talaga hong mga kaibigan namin kahit noon-noon pa. Di ba? Hindi ho katulad ng ibang mga anti-Boeing at saka yung anti-JB na antay lang ho ng antay pagka nandyan sila. Paalam na tayo! Wala tayong oras! Pau! Ako naman po ako po si Paolo Capino. Ikaw SAB 5151. Sana nakarating ka ng maayos at yung ambulansya buhay nung nakarating sa ospital. Happy weekend po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Ito yung kaibigan Jonathan De La Cruz. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. J-Bears to po, muli. Sa susunod na magkikita-kita muli tayo. Well, sa ngalan naman po nung ating mga partners, di ba? Si Inspector General Birthday Boy, Attorney Dodo Dulay, happy birthday. Secretary Boying Rimulya, Ambassador Teddy Boy Locsin. Sen, bago ako magpaalam, gusto mong pakita yung picture. Picture. Huwag mo na. Baka si Pawi Nainggit na naman ako. Nainggit ka na. Paalam na tayo mula sa bayan po ng Parañaque. Ako po si Ed Davier, bumabati sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat po sa pakikinig sa executive session. This executive session is adjourned. Salamat po. Thank you. Facebook. Ang balitang ito